Magkano nga ba ang magagastos bago makasampa sa cruise ship ang isang first-timer applicants, mga kamarino? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Kaya kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong ng mga gustong makapagtrabaho sa cruise ship ay magkano ba talaga ang magagastos bago makasampa? Ang sagot dyan, mga kamarino, ay depende sa company, position at requirements mo. Pero para magkaroon ka ng idea, pag-usapan natin ang mga karaniwang gastusin. Based lang ito sa experience ko, mga kamarino. Ito yung mga basic na gastusin, mga kamarino. Una, passport. Kung wala kang passport, maghanda ka ng humigit kumulang 1,000 pesos. Pataas depende sa appointment at processing. Pangalawa, basic training. Ito ang isa sa mga pangunahing requirements para sa karamihan ng mga cruise ship positions. Ang training na ito ay maaring umabot ng humigit kumulang 8,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Depende sa training center ito, mga kamarino. Pero may mga mura at accredited naman ng marina na training center, mga kamarino. Depende na lang sa applyan ninyo or kukuhanin ninyo. Pangatlo, seaman's book. Kadalasan, nasa 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos ang gastos kasama na ang iba pang processing fees. Pang-apat, ito medical examination. Pero kadalasan ng mga cruise ship manning agency or ng mga cruise line, mga kamarino, ay sagot na nila. Pero depende pa rin ito sa company at agency. At depende sa accredited clinic at company requirements. Maaari itong umabot ng 5,000 hanggang 15,000 o higit pa. Pero karamihan talaga, mga kamarino, ay libre na or sagot na ng company ang medical. Panglima, visa. Hindi lahat ng kumpanya ay pare-pareho ang proseso. May mga company na sila na ang sumasagot sa visa, pero mayroon ding pagkakataon na kailangan mong maglabas ng pera para sa ilang processing fees. Ngayon, gumawa tayo ng sample computation. Sa passport, sabihin natin 1,200. Sa basic training, sabihin natin 12,000. Sa seaman's book, 1,500. At sa medical exam, sabihin natin 8,000 pesos. At sa mga miscellaneous documents at transportation, nasa 5,000 or humigit kumulang 5,000. Kapag pinagsama-sama natin lahat, equals 27,000 pesos, mga kamarino. Sa sample na ito, aabot ng halos 25,000 hanggang 40,000 ang maaaring magastos ng isang first-time applicant bago makasampa. Pero tandaan natin, mga kamarino, hindi ibig sabihin na kailangan mong ilabas agad ang buong halaga. May mga requirements na ginagawa ng paisa-isa habang nasa application process ka pa lamang. Mahalagang paalala, huwag basta-basta magbayad sa mga taong nangangako ng siguradong trabaho kapalit ng malaking halaga. Mag-apply lang sa mga legit na manning agency at siguraduhing malinaw ang bawat gastusin. Ang pinakamalagang investment mo bago ka makasampa ay hindi lang ang pera, kundi ang tamang impormasyon. Kapag alam mo ang proseso at requirements, mas maiiwasan mo ang mga maling gastos at mas mapapabilis ang pag-abot mo sa pangarap na makapagtrabaho sa cruise ship. Kaya kung may katanungan kayo, mga kamarino, tungkol sa cruise ship at application, i-comment nyo lang at sasagutin natin isa-isa para makatulong tayo sa mas marami pang aspiring cruise ship crew. Ang computation na ito, mga kamarino, ay sa mga basic gastusin lang. Iba pa yung mga pagkain natin, iba pa yung mga karagdagang documents or requirements na kailangan sa pag-apply sa cruise ship, mga kamarino, bago tayo makasampa. Pero eto, mga basic gastusin, nasa 20,000 pataas, mga kamarino, hindi na bababa doon para sa mga first time applicants, mga kamarino. Kaya ang pinakamalaga dyan yung medical natin, kasi kahit na kompleto tayo ng requirements, kahit may mga passport tayo or seaman's book, kahit kompleto, kahit maganda yung experience natin, kung hindi tayo papasa sa medical, ay mababaliwala po lahat ng mga pinagpaguran natin. Kaya alagaan natin yung katawan natin, mga kamarino. So yun lamang, sana nagustuhan mo itong video na ito at sana nakatulong to video na ito sa iyo. So ingat and God bless sa ating lahat, mga kamarino.